birthday vlog. Tatrabaho tayo. Dito ako sa tapat ng gym. Nag-ano tayo. Di natin alam gagawin natin. May mga sinerch akong free, ang tawag nun? Free dinner pagka birthday mo or free meal. Meron sa Shogun, but you have to bring 5 friends, parang ganyan. Tapos sa Red Robin, free ang anong tawag nito, yung dessert. Ayan. Siya nga pala, balik na yung ating merch store, no? So check it out. Kung may mga kailangan kayong like apron, baby clothes, and you know, some t-shirts, you can grab it. I think there's a redeem the discount code, and yeah, it should be with shipping dun sa price, I believe. Alright, shipping included na yung price. Okay, yeah, just check it out. The Rob TV Philcon Life merch store. Okay, you know. Wala na, million na yun. Yan nga lang, magkano na yun. Magkano na nga lang. Yung malaking para sa chan. Ano to? Isa pa? Pakapakan mo daw yan, sabi ni Shantan. Ayaw mo na magano? Hindi ka na daw maghilot. Hindi ka na lid. Tapos parang apak-apakan mo yan. Chan yan, sa ano? Sa winner. A few moments later. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Yan mga vlogs, punta tayo ng gym. Kaso kailangan pumunta ng banyo pagdating doon. Emergency. Yan. Ito nga palang Cowboy Ranch. Nasabi ko dun sa may-ari ng Gifted Chef sa Vanderhoof na si Jason Alilin. Shoutout kay sa'yo yan, Jason. Ano siya dito sa ano eh, gusto niyang lumipat dito sa Prince George. So we'll look forward. Holy cow, look at this guy. Look at this guy. Look at this guy. This is the kind of you know, Canada we're living in now. Lawless, rude pickup truck driver. I'm not saying all, but sa experience ko, yan yung aking naranasan dito, no? Yun yung nakabunggo sa akin na 3500 drum. Double pa nga yung ano niya, kanyang what you call it, gulong sa likod. Yun yung bumangga sa amin. Yun yung nagbigay ng parang permanent damage sa utak ko eh. Kaya na ano ako ng ano eh, hindi ako nakatrabaho ng 2 years almost since 2021 22. Bumalik ako like mid 23 na. Yan dahil dun sa aksidente. But hopefully should be okay now. We'll see. Okay. So yeah, the new mayor, he put up the new road. Parang it's putting tax dollars to work naman. Kita ko naman wala na masyadong potholes sa mga main roads. Meron pa rin sa mga residential, but he's doing a good job. He's a Chinese Canadian mayor in North BC here. Yan.
vlogs, 218 pounds tayo. 220 ako dati ng 224 last week lang ata. Lose tayo ng ilang pounds. Kaliwang na pira na yan endoscopic, kaya medyo naninig ko dito, mahina. 3 sets of 12, bale 100 pounds, 45 plus 10 pounds or 150 nata yung bar. A few minutes later. Yan mga vlogs, na-refresh tayo. Tamang-tama during the birthday day natin. Yan, dami nangyayari sa immigration ngayon, no? Yung mga temporary foreign worker, lilimitahan na ng 1% imbis na 2% sa kumpanya. Tapos yung mga tourist visa inside the country, hindi na pwedeng kumuha ng LAMIA unless na pwede silang, pag may LAMIA kailangan umexit, either US, Canada, Mexico. Yung iba babalik ng Pilipinas. Mas maganda kung bumalik ng Pilipinas, makapag ano ka pa rin. Pero US ang pinaka malapit, pero flagpolling ata marami na ring pinagbabawal na ganun so baka ma-deport pa from the US border pagkabalik mo. Makakalabas ka ng Canada, pero pagbalik mo ata, paglabas mo pupunta ka ng US border, baka doon ka pwedeng i-deport kasi sabihin kung anong may mga ibang nangyari na yun, nakita ko sa news. Unang itinakda ng Department of Migrant Workers o DMW ang adjudication hearing kung saan pakikinggan sana ang panig ng PLC at ilang pang nagrereklamo rito. Di nakarating ang magkabilang panig. Dahil nasa Canada pa ang mga nagrereklamo, isang online hearing ang magaganap sa September 11. Parang parang conciliation pa lang yan. So aalamin kung ano yung mga yung sa part ng promised land at sa part ng complainants, titignan pa yan kung pwede pang mapagkasundo. So kung hindi po, wala pong mangyari sa ganon, magdedire-diretso na po yan sa kaso. Bagamat rehistradong kumpanya sa British Columbia, walang akreditasyon sa DMW bilang recruitment agency ang Promised Land Consultancy. Mayo ngayong taon, 9 na turista ang lumapit sa Migrant Workers Office sa Vancouver para ireklamo ang parehong ahensya. Umaasa si Dioso na di man mabalik ang kanyang pera, magsilbi itong babala sa lahat na mag-ingat. Yung mga tao po dito is full of hopes and dreams, so kawawa naman din po sila. Sinubukan muli naming humingi ng panig mula sa PLC ukol sa kaso ni Dioso, pero di pa sila tumutugon sa aming email. Kaya ingat-ingat lang sa mga ganong klase. Tapos yung mga consultant na ang dami palang nag-promise na mga halos 8,000 per LAMIA job na wala naman palang job offer. Tapos yun nire-refund na lang kalahati, 4,250. Tapos hirap-hirap pa siyang makuha yun. Parang scam lang ata yun ng agency din na kausap niyang employer na sige, bigyan natin ng kunwari LAMIA. Tapos sabihin yung hindi daw satisfied sa job interview, sa conduct ng applicant, kaya hindi natuloy yung pagkuha niya ng LAMIA sa trabaho. Kaya parang sinasabi yung may behavioral problem dun sa applicant, kaya hindi siya nakuha. Tapos ngayon ayaw ibalik yung consultancy fee ng ating kababayang Pilipino, mga dito sa sa Vancouver. Yan, so nasa news naman yun kaya daming nabiktima ata siya. Nag small claims court siya nagbayad pa siya sa small claims court, Tapos ewan ko kung makukuha niya yung, sabi niya masaya na siya kung makuha niya yung kalahati,
halos 8,000 nata binayad niya. Grabe yung mga ginagawa ng mga ano ngayon, mga consultant. Ano rin naman, dapat kasi anything is on paper, ilagay nyo sa papel lahat. Huwag kayong magtitiwala sa salita ng mga consultant na yan. Kailangan, if they said it, then they have to put it on paper. And then yun nga, may pinakita nga na na yung consultant na siya firma, kasi hindi lang pinirmahan na ng employer kasi nga doon sa behavioral issue na nakita ng employer sa applicants. Kaya napaka scam. Yun, parang kumbaga scripted na. Nagbayad yung tao, syempre kahit ano pa yan, like kailangan itanggapin mo man mag first day of work, o saka siya magsabi ng behavioral issue, hindi doon sa mismong I think sa interview or something like that. Hindi mo naman talagang malaman ang ano ng tao, ang behavior ng tao kung hindi mo talaga siya nakakasama, right? Yun lang ang aking payo sa mga nagpunta dito as tourist, no. Kailangan yung mag-exit somewhere para kung may offer na kayo, pwede kayong bumalik. So hindi pwedeng mag-exit. So ayan na muna, at sa susunod pag-usapan naman natin yung mga bagay-bagay about buhay dito sa Canada. Ayos. Ayan. Paggabi na, dito tayo.